Narito ang mga prospects na inaasahang kukunin ng mga teams sa paparating na NBA draft. Habang ang kalendaryo ng NBA ay nagpapatuloy at tumatawid sa isa na namang araw mula sa NBA Finals, binabati ang Oklahoma City Thunder at kahit na hindi nagtagumpay ang Indiana Pacers, kaaya-aya pa ring panoorin ang kanilang dedikasyon, panahon na para sa NBA draft. Ang Dallas Mavericks na patuloy na umaasa na makabawi mula sa pag-trade kay Luka Doncic ay may hawak ng number 1 pick sa unang round bukas at ayon sa karamihan pipiliin nila ang one and done forward mula Duke, si Cooper Flagg. Si Dylan Harper ng Rutgers ang inaasahang mapipili ng San Antonio Spurs bilang number 2 pick at mula roon kasama sa top 10 ang mga tulad nina VJ Edgecombe ng Baylor, Ace Bailey ng Rutgers, Trey Johnson ng Texas, Jeremiah Fears ng Oklahoma at mula rin sa Duke sina Kaman Maluach at Con Nuepel. Lahat sila ay mga freshman noong nakaraang season. Narito ang pinakabagong NBA mock draft mula sa USA Today Sports. Una, Dallas Mavericks Cooper Flagg mula sa Duke. Isang young star na kayang gawin halos lahat sa court. Nanguna siya sa scoring, rebounding, assists at steals para sa Blue Devils. Napakahusay ng footwork niya, lalo na sa low post. Mahusay sa shooting gamit alinmang kamay, marunong magpatakbo ng plays, kaya ring tumira ng catch and shoot threes, at aktibong defender mula sa weak side. Mas naging physical siya ngayong taon. Pinangunahan niya ang Duke sa pagkuha ng titulo sa ACC regular season, ACC tournament at Final Four appearance. Gumawa siya ng 30 puntos, 7 assist at 6 na rebound laban sa Arizona at 16 na puntos at 9 na rebound laban sa Alabama. Sa pagkatalo sa Final Four kontra Houston, nagtala siya ng 27 puntos, 7 rebound, 3 blocks at 2 steals. Pangalawa, San Antonio Spurs Dylan Harper mula sa Rutgers. Ang kanyang left-hand shot ay kahawig ng kay Jalen Brunson, ngunit mas matangkad siya. Versatile si Harper, kayang maging point guard at off-ball. Sa Big Ten tournament game nila, nagpakita siya ng 27 puntos, 8 rebound, 8 assist, 2 steals at 2 blocks sa double overtime na talo sa Southern California. Pangatlo, Philadelphia Sixers VJ Edgecombe mula sa Baylor. Ang tubong Bahamas ay kilala sa kanyang athleticism at husay sa pag-agaw ng bola. Malaking tulong agad sa NBA bilang agresibong defender, mahusay na off-ball scorer ngunit kailangang pagbutihin ang on-ball scoring. Nagtala ng 16 na puntos, 6 na rebound at 1 steal sa pagkatalo kontra Duke sa NCAA tournament. Pang-apat, Charlotte Hornets Ace Bailey mula sa Rutgers. Isang hyper-athletic wing na may tamang laki at kasanayan na hinahanap ng modernong NBA. May magandang shooting at mindset na umatake, kailangan pang pagbutihin ang passing at free throws. Aktibo sa depensa kahit hirap sa opensa. Nagkaroon siya ng 17 puntos, 7 rebound, 3 steals at 1 block kontra USC. Siya lang ang US-based na player na hindi nag-workout sa kahit anong NBA team, kaya maaaring maapektuhan ang draft position niya. Panglima, Utah Jazz Trey Johnson mula sa Texas. Isang natural na scorer at shooter, mahusay sa galaw at may playmaking skills para sa kanyang sukat. Kailangang pagbutihin ang strength at explosiveness para mas maging epektibo sa rim. 3 beses siyang nagtala ng 30 puntos pataas sa loob ng 2 buwan kasama ang 39 na kontra Arkansas. Nagtala rin siya ng 23 puntos at 6 na rebound sa talo sa Xavier sa NCAA tournament. Pang-anim, Washington Wizards Jeremiah Fears mula sa Oklahoma. Malakas ang simula ng kanyang freshman season, mabilis dribbling, may lakas sa pag-atake sa rim at mahusay sa pick and roll. Kailangang i-develop ang 3-point shot. Nagtala ng 31 puntos, 5 assist at 4 na rebound kontra Missouri. Sa SEC tournament, umiskor siya ng 29 na puntos at 5 steals laban sa Georgia at 28 puntos kontra Kentucky. May 20 puntos, 5 rebound at 4 na assist sa NCAA tournament loss kontra UConn. Pang-7, New Orleans Pelicans, Con Nuepel mula sa Duke. Elite 3-point shooter na may mabilis at epektibong release, mahusay din sa mid-range, ball control at free throws. Sa ACC tournament, nag-average siya ng 21 puntos at 48% na shooting. Sa Elite 8 laban sa Alabama, nagtala siya ng 21 punto, 5 rebound at 5 assist, 16 na punto at 7 rebound naman sa Final Four loss sa Houston. Pang-8, Brooklyn Nets, Kaman Maluach mula sa Duke, isang mobile big man na mahusay sa pick and roll at catching labs. May lambot ang shot sa ilalim, shot blocker at aktibo sa offensive rebounds.
Sa 4 na NCAA tournament games, nag-average siya ng 11 puntos, 4 na rebounds, 2 blocks at 87% na shooting. Umiskor ng 14 na puntos at 9 na rebounds kontra Alabama sa Elite 8, ngunit struggle sa Houston sa Final 4. Pang-siyam, Toronto Raptors Kasparas Hakuchonis mula sa Illinois. Isang playmaker na scorer at passer, may malalim na range, kayang mag-shoot ng step-back 3-pointers at nakakakita ng open teammates. Mahilig umatake sa rim, ngunit turnover prone, bumaba ang shooting sa huling mga laro. Nagtala ng 16 na puntos, 10 assist at 9 na rebounds kontra Xavier sa NCAA tournament. Pang-10, Houston Rockets Derrick Queen, siya ang ipinagpalit sa Suns kapalit kay Kevin Durant mula sa Maryland. Isang aktibo at pisikal na big man na may soft touch at lakas. Mahusay sa ball handling para sa power forward center, may magandang footwork, at may potensyal na maging floor stretching shooter. Nagtala ng 27 puntos, 5 rebound at 2 steals sa Sweet 16 loss kontra Florida. Pang-11, Portland Trail Blazers Carter Bryant mula sa Arizona. Isang athletic forward na may magandang kombinasyon ng lakas at liksi. May bilis siya sa gilid para makasabay sa bantay at may kakayahang mag-block. Kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang finishing technique at scoring efficiency. Magkakaroon siya ng mas malaking pagkakataon na mapabilib ang mga scout at executive sa draft combine kung sasali siya sa draft. Nagtala si Bryant ng 12 puntos, 5 rebounds at 3 blocks sa loob ng 20 minuto sa panalo kontra Akron sa NCAA tournament. Ika-12, Chicago Bulls Noah Esengue mula Ratio Farm Ulm, Germany. Ang susunod na forward mula France na may elite finishing ability, itinuturing si Esengue bilang isang developmental prospect, ngunit dahil sa kanyang tangkad, instinct sa ilalim ng ring, at mahusay na depensa, maaari siyang maging isang star kung madaragdagan pa ang kanyang katawan. Ika-13, Atlanta Hawks Colin Murray Boyles mula sa South Carolina. Bagamat medyo kulang sa taas para sa power forward, bumabawi si Murray Boyles sa kanyang matinding sipag at determinasyon, isang katangian na tiyak na ikatutuwa ng mga NBA coach. May sapat din siyang lakas para makapagtapos sa ilalim ng ring at siya ang pangatlong pinakamahusay na rebounder sa SEC. Nagtala siya ng 35 puntos at 7 rebounds laban sa Arkansas sa pagtatapos ng regular season at 20 puntos at 12 rebounds sa pagkatalo sa parehong team sa SEC tournament. At ang ika-14, San Antonio Spurs Egor Demin mula sa BYU. Isang playmaker mula Russia na mabilis magdesisyon at marunong magpaikot ng bola. Bagamat may taas na pang-wing player, hawak niya ang kakayahan ng isang guard. Sa depensa, ginagamit niya ang kanyang haba para makakuha ng turnovers at maging aktibo sa passing lanes. Ang kahusayan niya sa shooting ay isa sa mga pinagtutuunan ng pansin. Nahirapan siya sa opensa habang umuusad ang season. Nagtala lamang siya ng 3 puntos, 4 na turnover, 3 assist at 3 rebounds sa panalo laban sa Iowa State sa Big 12 tournament at 6 na puntos, 4 na assist sa 5 turnover sa pagkatalo kontra Houston.